Sa context kasi ng scripture, mga kapatid ko at mga kaibigan, sabi doon sa Matthew 24, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So ayaw natin doon sa manghihina ang ating pag-ibig sa Panginoon. Pero talagang totoo yan, the love of many, pag-ibig ng karamihan, mga mananampalataya yon na kumukupas, manghihina. And the way to survive that time is to know more the love of Christ. And that is knowing not just by the head, but knowing it by the heart, experiencing it. Okay? So tulungan po tayo ng Panginoon. As was told also by the scripture sa atin, mga kapatid, na sa mga huling araw, maraming mga tao ang hindi gusto sa mga tinatawag sound doctrine. Yung mga doktrina na para kang sisisid ng malalim para makuha mo yung kayamanan doon. And then, mas lalong maging malawak ang pag-unawa mo sa salita ng Diyos at sa araw-araw na pamumuhay na kung saan na-engage ka sa iba't ibang klase ng eksperyensya. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, darating ang panahon na ang mga tao passive patungkol sa mga bagay spiritual. And we do not want to be passive. We don't want na pagdating ng salita ng Diyos hanggang lang sa tainga and then labas naman sa kaliwang tainga. Ang salita ng Diyos ay pagkain. Kung nanamnamin natin ito, katulad ng pagnamnam ng mga for example, ng kalabaw, na kung saan may 4 chambers siya sa kanyang tiyan, na pakatapos niya kumain doon sa damuhan, nauupo siya doon sa lilim ng kahoy at nguya siya. Ang tawag diyan meditation. And that is what we should have as an attitude towards the Word of God. Okay? Dahil ito nga po ay pagkain ng Diyos. So that's why I use the word enduring. And why I use the word real exercise? Kasi may mga akala mo pag-ibig din, exercise din ng pag-ibig, pero hindi pala. Hindi pala tunay. So, we can only distinguish it when we see the true exercise or the real exercise of true love. And then bakit sinabi ko true love, alam na niyan, may mga peke na pag-ibig. Okay po? So having said that, we'll be considering 1 Corinthians 13, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a changing or clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. So, the excellency of true love. When I say excellency, hindi lang po ito nagpapaintindi sa atin na ito ay parang makahari na klaseng pag-ibig, a description of a kingly attribute, kundi ito ay highest, nagpapaintindi ng wala itong kapantay. Pinakamataas na uri. Okay? And I believe we can see that doon sa mga first verse natin. So, ang excellency ng pag-ibig, true love is greater than the finest oratorical skills. Alam niyong oratorical skills? Yung magagaling magsalita.
Yung wala ng ganon. Ang flow of thought ay parang madalian lang from his brain to his mouth. Magaling. Okay? Kaya't mayroong mga tinatawag mga orators. And yet, pakinggan nyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit na ganyan ka, Demosthenes ka, kahit na Cicero ka, Winston Churchill, o kung mayroon pang tinitingnan ngayon si Barack Obama, magaling magsalita yon si Barack Obama. O kung sa Pilipinas, magaling magsalita si Chis Escudero. Di ba? Kung English straight yan. Pag Tagalog din yan. Wala nang, kung minsan nagagano, tapos diretso na. Magaling. But you know, kahit na ikaw ang pinakamagaling, kung wala ka nitong pag-ibig na ito, then you are just a tinkling cymbal. Parang kumakalampag lang. At ito ang ibig sabihin ng verse 1. Tingnan po yung verse. Though I speak with the tongues of men and of angels. What does it mean? Tongues of men and angels. Mayroon bang language ang angels? Yes. Heavenly language. Pero kung minsan, mga kaibigan nating charismatic, tinitake ito out of context at sinasabi, yung speaking in tongues nila ay language galing sa langit, heavenly, galing sa angels. Hey, that is not what the context is trying to tell you. Actually, para madaling maintindihan, palaging alamin ang context, ang 1 Corinthians, or rather ang mga Corinthians, makinig ng maigi, ang mga Corinthians, sila po ay sa kategory ng mga churches, karnal na mga Kristiyano. Bakit? Nag-aaway-away. Mayroong divisions. Nandyan pa ang immorality na sabi pa ng salita ng Diyos, it must not be named among you. Kasi ugali yan ng mga hintil pero nangyayari sa inyo. So ito ang Church of Corinth. Okay? So sinulat ito para mag-correct sa kanila. Isa sa mga ugali nila, nagmamayabang sila dahil sa lahat ng mga churches doon sa Macedonian part, sila ang mga magagaling as far as spiritual gifts are concerned. Magaling sila magsalita. Kasi nasa metropolis po sila, ang Corinth. Yun dinadaos, kung naalala ninyo, doon dinadaos dati ang Olympics doon sa Corinth. So, dahil dito, pinaalalahanan sila ni Pablo, kahit na kayo na ang pinakamagaling magsalita, may gift of speaking kayo, napid nyo magsalita galing sa angels na mga lingwahe. Pero kung wala kayo ng pag-ibig, wala din kayo. May hihigit pa kaya sa mga speakers o orators na magaling magsalita, katulad ng na magsalita sila katulad ng mga angels na walang anumang kahinaan. And yet, without love, they are nothing. Anong ibig sabihin niyan? Love is excellent. Okay? Then, another one, the excellency of true love. True love is greater than all kinds of spiritual gifts. Partly, nabanggit ko na yan. At ito ang verse. And though I have the gift of prophecy. Ang gift of prophecy, kahit nasa lumang tipan, mayroong isa sa tribo ng 12, na kung saan they have the understanding of times. Okay? Talagang it's a gift na maintindihan mo, madugtong-dugtong mo, you can connect dots from one dot to another, and you can give conclusion na ito nga ang sinasabi ng propeta na mangyayari. Okay? Referring to the scriptures, that's a gift of prophecy. Understand all mysteries. Parang walang maitago sa'yo. Alam mo, paano i-explain yan? And lahat ng karunungan.
At, you have that gift of faith. Okay? That you can just say, this will happen, because God has promised it this way. And of course, the faith that could remove mountains. That's quite a metaphor. Pero sabihin ko po sa inyo, kahit na may ganyang spiritual gifts na pinagyayabang halimbawa ng mga taga-Korinto dahil hindi sila nagkukulang sa mga spiritual gifts na ito. Pero pwedeng wala pa rin ang pag-ibig doon. Sapagkat ang pag-ibig ay mas higit pa sa mga spiritual gifts. At yun ang pinofocus dito. And then of course, the third one is true love is greater than the highest sacrifice that a man can give. Sa pananaw natin, pag ang isang tao ay iniwan niya ang marangyang buhay para maglingkod siya sa mga taong maliliit. At ang kanyang pera ay ipagamit niya doon sa mga mahihirap. Talagang magsakripisyo siya. Katulad ng sinasabi nilang si Mother Teresa na nagsakripisyo doon sa India at nagtumulong sa mga mahihirap. And yet, kahit na nga sa punto na ibigay nila ang kanilang buhay upang sunugin para sa mga pinaglilingkuran nila, it is still possible that there is no love in it. Because true love is greater than the highest sacrifice that a man can give. Nakita niyo yung excellency ng pag-ibig diyan? Incomparable. Tingnan niyo yung verse. And though I bestow all my goods to feed the poor. Okay? So, mahina tayo mag-conclude pag nakita natin, si Bill Gates nagbigay 10,000 dinar, 10,000, magkano ba yung binigay niya? 10,000 pounds? 10,000 pounds para sa CCT. Alam niyo yung CCT? Conditional cash transfer. Na yun din ang pinagkunan ng 4-piece. At mayroong kondisyon, kung ikaw ay kasali doon, kailangan palagi kang magpabakuna. Kaya tinanggal naman. Ang isa kong preaching, sa YouTube tinanggal naman. Ang laman noon, patungkol sa bakuna. Ang galit-galit nila. Because they are being exposed. But the Bible has told us also na we should not have fellowship with unfruitful works of darkness, but rather expose them. And I am exposing them. Pero kung titignan mo sa panlabas, si Bill Gates nagbigay 10 billion. 10 billion ata yun. $10 billion sa CCT. Wow! Grabe ang pag-ibig ni Bill Gates at ng kanyang misis doon sa kanilang foundation. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po yan sinasabi ng salita ng Diyos. In fact, ito, ibigay mo ng lahat para sa pagpakain sa mga mahihirap. Ibigay mo na ang katawan mo para sunugin. It is possible. It is not a product of love. Okay? Because, of course, love can do that, but not necessarily the exercise of it is also the presence of love. Hindi po nangahulugan na dahil may ganyan, may pag-ibig talaga. Na yun ang source ng lumalabas as an exercise. No, it's not. So, love is greater than all that man can do. And that's why, doon sa first topic natin, alam ninyo, we cannot love God unless we have first the love of God. And we cannot love our brothers and sisters unless we have the love of God in us. Okay? Nakita nyo? So, ngayon, tingnan natin ang character of love. Love suffers long and is kind. Gusto natin yan o hindi?
as a character, gusto natin yan, na huwag tayo agad-agad magalit. Gusto natin maging patient. Ha? Gusto natin maging patient? Love does not envy. Hindi nananaghili. Hindi naiinggit. Love does not parade itself. Hindi nagpapahambog. Is not pop up. Does not behave rudely. Hindi magaspang ang ugali, ang pag-uugali. Does not seek its own. Hindi ang hinahanap ay ang kanyang sarili na katanyagan, kundi ang hinahanap niya yung kapakanan ng iba. Is not provoke. Hindi madaling mapagalit. Banayad sa pagkagalit. Slow to anger. No, anong nakikita ninyo ngayon? Is it happening in our lives? Ang ganito? Normal ba na nangyayari ito sa ating buhay? Subukan mo lang, pumunta ka ng Maynila at magkaroon ka maka-experience ka ng traffic na medyo mahaba-haba. Tingnan natin kung makikita itong character of love. Love is patient. Pakita kaya? Ang tagal-tagal ng problema ito ng Pilipinas, traffic pa rin ngayon. Di ba? 1 hour ka na doon, nakalinya, ganun pa rin. Lalo na kung galing ka sa abroad, doon sa mga lugar na walang traffic. Walang traffic. Pagpunta mo dito, naku, kaya ayaw ko na sanang bumalik ng Pilipinas. But you're a Christian. And you want to have this kind of character. To be patient. Kind. Madaling mag-unawa sa mga mahihina. Siguro ko, nagkaroon ng traffic. Baka mayroong aksidente doon. So, in everyday life, mga kapatid ko, mga kaibigan, makinig kayo ng maigi, kailangan natin itong exercise of love. At ang karakter na ito ay dapat na maging ugali din natin. Agree? Agree? Okay. Kung hindi kayo mag-agree, that's the word of God eh. Love is kind. Okay. Love does not parade itself. Na-experience ba natin yon? What I mean, in times of successes, mga successes sa buhay natin, hindi ba tumataas yung ego natin? Na parang gusto mong ibalita, ay, nakapasa ko. Hindi naman siguro masama kung, it's for the glory of God. Pero kung parang gusto kang purihin, nako, walang nag-congratulate sa akin. Hindi ba ang tendency natin, we want to magnify our successes, but we want to minimize and even forget our failures. Tama ba yun? Ang failures ng iba, ang nakikita natin, at nagko-comment tayo ng failures ng iba. Bakit? Pag kinukomentar natin ang kahinaan ng iba, sa harap ng kausap natin, siya, magaling talaga ito. Hindi siya katulad nung sinasabi niya na mahina. That is still pride. Alam ninyo? Na-experience ninyo yan? Bigyan ka ng mga anak na mababait. Bigyan ka ng mga anak na, nakita mo, nakapagtrabaho, nagkaroon ng magandang trabaho, matataas ang sweldo. Ano ang naramdaman mo? Hindi ba? Kasi naturuan ng mabuti. Bida ka na naman dyan. Alam niyo mga kapatid ko, mga kaibigan, makinig kayo ng maigi. That is our natural tendency to be proud. Tama ba yon? Now, while siguro kung mayroong tinatawag sa Latin or sa Spanish, amor propio, the love of praise, propio, amor propio.
While siguro ko in some cases, pwede magamit just, to glorify the Lord. Kay Christian tayo, o dahil Christian tayo. But most often, it is to exalt ourselves. Tama ba ako dyan? Aminin. Kasi yan po ang nature natin. At nandyan pa yung does not behave rudely. Kung sa simple o sa positive na pananalita, gentle. Love is gentle. Hindi yung ganyan ka na naman. Ano na ba? Ano bang nakain mo? Very rude. Now, I'm saying this kasi real experience po. We will deal with that by and by. Does not seek its own. Okay? Alin ba ang uunahin natin? Uunahin natin. Halimbawa, nagdinegosyo ka. Okay. Uunahin mo ba ang kapakanan ng mga kliyente mo, mga customers mo, kahit wala kang kitain? Uunahin mo, siyempre, may kikitain ka. So, kukumputin mo na yan. Oh, ito. Sigurado ako dito. May kikitain ako dito. You do not think sa kung ano ang epekto niyan sa customers mo. You always want to put yourself up. You seek your own. It's not provoke. Ganito ba tayo? Hindi madaling magalit? Kung criticize tayo, pinagpupuna ang ating mga kahinaan, napipigilan ba ang isip natin na magsabi, ang yabang noon, criticize siya, pero siya nga hindi rin. Siya nga ang pamilya niya, ganon. Did you find it na mayroong ganyan? At kung hindi natin na-control ang mind natin, di ba, ang lumalabas sa bibig natin ay hindi kaaya-aya. Di ba? Ganon yun. Kasi nature po natin yun. Of course, we have examples from the Word of God, like sa Psalms 38, sabi ni David, sila na mga galit sa akin, nag-imbento ng mga salita laban sa akin. And yet, sabi niya, para akong pipi na hindi makapagsalita. Para akong bingi na hindi makarinig. And then sa later part noon, sabi niya, because in you, O Lord, I put my trust. Yun ang dapat na ugali. Pero ang tanong, ganun ba ang ugali natin? Hindi ba pag tayo'y pinupuna, pag tayo kinikriticize, hahanapin din natin ang nagkikriticize sa atin, hahanapin ito natin ng kahinaan din niya para maimarites natin siya sa iba. Di ba? That is our nature. And so, aminin lang po natin ito, may pag-asa po tayo. Pero kung hindi po natin ito aminin, wala tayong pag-asa. Ito pa po, thinks no evil. Hindi nag-isip ng masama. Does not rejoice in iniquity. Oops. Hindi natutuwa sa kasalanan. Does not rejoice in iniquity. Okay, of course, normal yun dapat sa isang tunay na mananampalataya na hindi ka matutuwa sa kasalanan. Pero what about kung ang isang mananampalataya nahulog sa kasalanan? Lalo na kung yung nahulog sa kasalanan, medyo palaging nagkikriticize sa'yo. Do you rejoice? O kaya nagsisympathize ka sa kanya? Oh, Panginoon, tulungan mo si brother. Tulungan mo si sister. Hindi kaya ang dumarating sa isipan natin, kung sa Bicol pa, nahingustuhan? Nahingustuhan? Kasi ang yabang-yabang, ito ngayon ang nangyari sa kanya. Sana matuto. Ganun ugali natin. Pero if you look at the scriptures, there are several scriptures. There was in the book of Proverbs, and I think there was in the book of Micah. Rejoice not, O mine enemies, when I fall. Huwag kang matuwa
Kaaway ko. Kung ako'y bumagsak, I may fall 7 times, but 7 times I will rise up. Ay, ito mga kapatid, ang kalagayan po. This is the real situation. Kaya sabi ko sa inyo, we have to know the real exercise of true love. Kasi ito po, ang karakter niya. Rejoices in the truth. Natutuwa sa katotohanan. Bears all things. Kahit na naghihirap na, kahit na medyo siya ng pinakamababa, bears all things. Kahit na ang grabing kabigatan, nagpapatuloy pa rin. Believes all things. Hindi naman ito ang kahit na ang mga mali, mag-believe siya o mga false things. No, it's not. But rather, he always have that confidence. Hopes all things. Nag-aasa siya dahil sa Panginoon, mga pangako ng Panginoon, at binabata niya ang lahat ng bagay. Now, I say, those are excellent characters of love. But right now, mga kapatid ko, tingnan natin ang pangatlo, the real exercise of true love. Ang tunay na ehersisyo ng tunay na pag-ibig. May dalawang bagay. There is a daily struggle for all true believers of the Lord Jesus Christ and the exercise of true love. True or false? Come on. Real struggle. True or false? Wala? Madali bang maging patient ka? O kung nagsasabi ka, Lord, bigyan mo ako ng patient. Pagkatapos huwag may trouble. Naku, bakit binigyan ako ng Diyos ng trouble? I am looking for patience and you are giving me trouble. Paano mo naman ma-exercise ang patience kung wala ng trouble? Dahil sabi ng Bible, Romans chapter 5, verse 5, tribulation works patience. Di ba? What I'm saying is, hindi po tayo perfecto na kahit alam natin itong ideal character ng tunay na pag-ibig, nag-struggle tayo para ito ay maipamumuhay. True or false? True! At itong mga binanggit doon sa verse 4 to 7, mayroon tayo ng pakikipaglaban, yung struggle na yun, araw-araw. Basta tunay tayong mananampalataya dahil, makinig ng maigi, mayroong bagong pagkatao at datihang pagkatao sa loob natin. Okay? That's doctrinal. So, titingnan natin ang mga verses. For I know that in me, that is, in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. Gusto ko na wag akong mainggit. Pero, pag nakikita ko na yung mga pasaway, yung pang pinagpapala, ay parang naiinggit ako. Di ba? Ako na, nagsusumikap ako maglingkod sa Panginoon, naghihirap ako. Yung mga ayaw sa Panginoon, yun ang umaasenso. Panginoon, ano ba ito? Itong sagot. To will is present. Gusto ka na mangyari yun. But the power to perform what is good, you do not find. Sa lahat po ng mga negative na ugali po natin, yun po talaga ang totoo. Mayroong struggle dyan. Gusto ko na pag ang misis ko magsalita ng medyo hindi maganda sa aking pakinig, gusto ko na maging silent lang ako. Pero pag nakarinig ako, andyan ka na naman. Bakit ba ganyan? There is that struggle, I tell you. Aminin. Di ba? We know the ideal things to do. The character of ideal love. Pero, nandoon nga, kahit na alam natin yun, at gusto natin yun ipamumuhay, but in a spur of a moment, bigla, parang kidlat, naprovoke ka agad. Ayaw ko nang magalit agad.
Bakit bigla akong nagalit? That is your nature na sinasabi ni Pablo. Tingnan nyo? To will is present with me, but to perform it, I cannot find. There's another verse. For the good that I will do, I do not do. Oo nga. No, sinasabi ba ito ni Apostol Pablo? Noong siya ay hindi pa mananampalataya? Hindi po. So, for the good that I will to do, I do not do. Itong gusto kong mangyari, dahil alam ko tama ito, ito ang sinasabi ng 1 Corinthians 13, 4-7, ito ang gusto ko, pero hindi ko ginagawa. At ang masama, tingnan niyo ang word, but the evil I will not to do. Itong masama, itong hindi tama, na hindi ko dapat gawin, yun ang pinapractice ko. 100%? Aminado ka? Kung aminado ka, may pag-asa. Pero kung hindi ka aminado, kung lahat kayo 100% hindi ka aminado, titigil lang ako mag-preach. But you know, I'm telling you, this is the real, actual, daily exercise ng pag-ibig. Now, there's another truth. Dahil ganun ang struggle, there must be a daily dying of self for all true believers of the Lord Jesus Christ in order to genuinely exercise true love. Para mangyari itong tunay na pag-ibig, na ang ugali, ang karakter ay nakita natin sa 1 Corinthians chapter 13, starting from verse 4, na maging patient tayo, maging maunawain tayo, kind, maging gentle tayo. Para mangyari daw ito, anong ibig sabihin diyan? We must learn to die daily. Araw-araw, hindi na si Rodolfo ang dapat mamuhay para sa kanyang sarili. Right? Ito yun ang sinasabi ng salita ng Diyos na ibilang natin na tayo ay patay na. May struggle, yes, pero mayroong kapanalunan pag ito po ang nangyayari sa ating buhay. Okay? Tingnan natin mga verses. I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? I die daily. Araw-araw namamatay ako. Ha? Ibinibilang lang po niya ang kanyang datihang pagkatao na ito nga ay patay na. Hindi na pwede na ito ang masunod. Okay? Hindi na pwede. Gusto ko talaga gaganti ako dito sa mga nag-uusig sa akin. Gagantihan ko ito. Makita nila. Pero pag pray mo, sabi ng Banal na Espiritu sa'yo, uy, ang yabang mo. Hindi mo ba alam na si Jesus Christ, si Jesus Christ, siya ay tinuligsa, siya ay inaway, he was pinagsalitaan ng kasamaan ang Panginoon. Okay? Yet, he did not answer. He opened not his mouth. His mouth was found, no guile was found in his mouth, sabi ng 1 Peter. Hindi siya gumanti. Niluraan ang kanyang mukha. Hindi siya nagalit. Naku, I feel so ashamed about that. When I see the character of the Lord Jesus Christ exercising true love, and I am not doing it, I feel ashamed. Why? Kasi ang yabang-yabang ko, gusto ko pa rin sundin ang gusto ko kaysa kagustuhan ng Panginoon na isuko kong aking sarili. And that's our problem. That's why the Holy Spirit cannot work in us. Hindi magtrabaho ang Banal na Espiritu sa atin. Bakit? We are full of self. Puno tayo ng sarili natin. Basta ako. Basta ko anong gusto ko, ito.
ay di, baka hindi ka patay. Buhay pa rin ang datihang pagkatao. O kaya, tunay nga na namatay ka na kasama ni Kristo, pero gusto mo pang buhayin ang datihan mong pagkatao. And that's the problem of the Corinthian Christians. Okay? That's the problem. They focus themselves on themselves instead of focusing on the beauty of Christ. And you know, they have forgotten that their focus should be on Christ and on Christ alone. That's why ang challenge ni Pablo sa kanila, bakit? Kayo ba ay nabautismuhan sa pangalan ko? Namatay ba ako para sa inyo? Ako ba ay na-crucify para sa inyo? So anong challenge doon? Focus on Christ. And you know, when we focus on Christ, we lose sight of ourselves. We lose sight. Okay? Nawawala tayo. And Christ ang mamamagnify sa ating buhay. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Ang salitang likewise, nagpapaintindi sa atin na may nangyari at gayahin lang natin yon. At ang nangyari ay doon binabanggit sa Romans chapter 6 verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Huwag na nating paglingkuran ang kasalanan dahil may bago na tayong Panginoon. Okay? Bago na tayong Panginoon. Pag sinasabi na ni Satanas sa atin, ito ang gawin mo. Sinasabi ng datihang pagkatao natin, ito ang gawin mo. Hindi na ikaw ang boss ko. Mayroon na akong boss na iba. Noon, boss kita. Alipin mo ako. Pero ngayon, boss ko na si Jesus. Alipin na ako ni Jesus. Kung tayo po ay naligtas, may bago na tayong Panginoon. Hindi na yung si old king, si Herodes. The newborn king, si Jesus Christ, ang ating hari. And so, we submit to Him. Dahil tayo patay na. And you know, God's grace is available to those who submit, to those who humble. Alam ba niyo na ang daily struggle natin, may daily mercy rin ang Panginoon? Daily mercy. Na kung tayo ay mag-fail, ang mercy ng Panginoon available. Basta humble lang tayo. Okay? Alam ko na alam niyo yan. Lamentations 3:21 to 23. The mercy of the Lord is new every morning. Sariwa. Araw-araw. In fact, ang word yan na new every morning, it does not mean na pagka-umaga, mayroon, pagkatanghali, wala na. At pagkagabi, wala na rin, ubos na, no. Ang ibig sabihin yan, paggising mo, pagsimula na nakaramdam ka na buhay ka pa, available ang mercy ng Panginoon. And it is for those who are humble. He delights not in the strength of the horse. He takes not pleasure in the legs of a man. Sino itong He? Ang Diyos. Hindi na natutuwa ang Panginoon na, wow, itong bansang ito, ang dami ng mga malalakas na mga kabayo. He does not delight in the strength of the horse. Meaning, kung i-translate natin sa buhay natin, hindi ang Panginoon natutuwa na sinasabi mo sa iyong sarili, Panginoon, ako talaga malakas. Hindi ako katulad noon na publikano. Ako talaga, I am patient. Kasi alam ko ang 1 Corinthians 13:4. I am gentle. I am not easily provoked. Hindi natutuwa dyan ang Panginoon. Bakit? The real, actual experience natin, there is a struggle. Tama? So anong dapat natin gawin? Lord, mahina po ako, may panahon na gusto kong gawin ito, pero hindi ko nagawa kasi ito ang failure ko.
I did not reckon myself to be dead indeed unto sin, but alive unto God. So forgive me, Lord, and God's mercy is available. And when God's mercy strikes our hearts, makinig ng maigi, when God's mercy strikes in our heart, it changes us. Binabago tayo. Because the mercy of the Lord, okay, the mercy of the Lord or the goodness of the Lord brings us to repentance. Ang sumunod na verse 11 ay ganito, the Lord takes pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. Sino nga ang umaasa sa pag-ibig ng Diyos? Ang mahina o ang malakas? Sinong umaasa sa habag ng Diyos? Ang taong walang failures o ang taong may mga failures? Sino? Ang taong may failures. Sino po sa inyo walang failure sa buhay? Taas ng kamay. Wala. So, asa tayo sa mercy ng Panginoon. At natutuwa ang Panginoon dyan. Yan ang ibig sabihin dyan. Natutuwa ang Panginoon na sinasabi mo, Lord, mahina ako, pero gusto ko pong maging mabait. Hindi ko po kaya talaga yan, pero kaya mo. Yun po ang ibig sabihin diyan. I have been crucified with Christ, it is no longer I who live. So ang first I, sino ito? At ang second I, sino ito? The old man or the new man? The old man. Ang datihang pagkatao, napako na kasama ni Kristo, so ito, hindi na ako buhay. It is no longer I who live. Pero mayroong namumuhay dyan sa atin. But Christ lives in me. Do you recognize that? Do you believe that? Na mayroon dyan na bagong pagkatao? Na kung minsan, hindi lang nakakalabas. What I mean, hindi lang nakakalabas na maghari sa ating buhay kasi parang gustong api-apihin itong datihang pagkatao. Ikaw pa rin kasi ang bida eh. Okay? But Christ lives in me and the life which I now live in the flesh. Sino itong I? That is the new man. Ang bagong pagkatao na namumuhay pa rin. Paano ito yung pinamumuhay? Ang buhay ng Panginoon, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sa mga kapatid, ang tawag dito, exchange life. Pagpapalit ng buhay. Alin ang gusto mo? Ang buhay mo, ang ipamumuhay mo, datihang pagkatao, o ang buhay ng Panginoon, ang ipamumuhay mo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. I cannot live sa buhay ng Panginoon through the flesh, through the strength of the flesh, but I can live the life of Christ by allowing the Holy Spirit to produce it in my life. Naintindihan? Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. We are saved by grace through faith. We must live by grace through faith pa rin. Hindi po self-effort. Hindi po self-effort. Once na self-effort, dalawang mangyari. Magyayabang ka pag nagawa mo ang command ng Panginoon sa sarili mong kalakasan. Pag hindi mo nagawa, kasi yun naman talaga mangyayari, pasimula lang magawa mo. Pero pag hindi mo nagawa, ma-discourage ka. At pag na-discourage ka, para ma-preserve daw ang testimony mo, magpapakunwari ka na parang okay ka pa rin. Pero sa loob, you know yourself na hindi. Okay? At alam ng Panginoon yan, better na magsabi na lang sa Panginoon, Lord, mahina po ako. Mahina po ako. Better na siguro mag-awit-awit ka nun, I am weak, but you are strong. Okay? Maganda siguro yan. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid ko, mga kaibigan.
in the true exercise of true love. Let us not forget, the Holy Spirit is the one that will produce that true love and the one that will produce the exercise of true love. Through us who yield our lives to Him. Okay? May the Lord bless His word.